Kaibigan, pinag-aaralan ng MMDA at Metro Manila Council ang pagpapatupad ng uneven scheme sa EDSA. Oras na simulan ang rehabilitasyon nito kung sakaling magiging hiwalay pa ito sa umiiral na number coding ng MMDA. At lahin daw nitong maiwasan ang Carmageddon o matinding traffic. Oras na simulan na ang pagsasayo sa EDSA sa ikalawang linggo ng Abril o kaya'y sa Holy Week. Nilimitahan na ang sakop ng mga benepisaryo ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, para na lang ito sa mga kumikita ng mas mababa sa minimum wage. Dati raw kasi ay nakasaad lang sa programa ay para ito sa mga low income. Makikita na rin ang listahan ng mga benepisaryo nito sa website at social media accounts ng DSWD. Paglilinaw ng ahensya, patuloy ang pamimigay ng ayuda para sa ilan nilang programa, pero hindi pinapayagan dito ang mga political activity. Nakipag-ugnayan ng Department of Health sa Philippine General Hospital kaugnay sa paglilipat ng ilang pasyente nito sa ospital ng Kagawaran. Nasa critical overcapacity na kasi ang emergency ward ng PGH, kaya hindi muna sila tatanggap ng mga bagong pasyente maliban na lang sa mga life-threatening condition. Bari raw ilipat ang mga pasyente sa mga ospital ng DOH sa Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong at Maynila. Pati na rin sa Marikina, Muntinlupa, Pasig, Quezon City at Valenzuela. Simula na ng campaign na period ngayong araw nito para sa mga kumakandidato sa lokal na posisyon para sa May 2025 elections. At nakaugnay po ng pagsimula ng campaign period para sa local position ay naglunsad muli ng Oplan Baklas ang COMELEC para tanggalin yung mga election paraphernalia na hindi sumusunod sa mga guidelines na ipinalabas ng COMELEC. At ugnay niyan, makakausap po natin si COMELEC Chairman George Garcia. Yan. Chairman, so ito, nung nagsimula yung campaign period for national position, nagkaroon kayo ng Oplan Baklas. Ngayon, another Oplan Baklas para naman sa mga tumatakbo sa local positions. Talagang marami hubang hindi sumusunod, Chairman. Magandang umaga muna, Ma'am Susan, sa unang Hirit family. Magandang umaga sa inyong lahat. Pero bago yan, bago ko sagutin, papasalamat muna ako sa MMDA sa pangunguna ng ating chairman, Chairman Artes, sa ating Ecoways Coalition. Kasama na rin po ang BJMP, mga partner natin dito sa ating ginagawang pagbabaklas. Alam niyo po, talaga namang meron na mga pasaway. Alam niyo, kung ako lang yung kandidato bago sana nagsimula yung araw na to, pinatanggal ko na yung mga nasa public places para hindi naman pahirapan pa kami. Kadudumi ng mga kamay namin na ganyan, tanggal ka na. Ang hirap magtanggal ng mga alambre. Sana pinatanggal na lang kaagad nila para hindi naman nahihirapan na yung COMELEC, yung MMDA, yung mga LGU natin, at kasama na rin yung mga iba't ibang sektor para lang linisin ang mga public places. Yung ganyan, yung nakikita naman ho nila na may mga violations sila. Wala bang parusa, Chairman, doon sa kanilang Siyempre sa araw na ito, wala muna tayo dahil sa kayo pala yung pagsisimula ng baklas natin. Pero alangan naman pong araw-araw na lang kami magbabaklas. Parang tatawagin na kaming komisyon ng baklas. So ang gagawin na lang natin, base sa batas, susulatan namin sila, bibigyan namin sila ng 3 araw upang tanggalin yung mga illegally posted materials o yung mga materials na gumagamit ng non-biodegradable materials, yung hindi natutunaw, hindi man lang hindi environmentally friendly. So pag sa 3 araw hindi nila tinanggal yan, kakasuhan na namin sila. Election offense at saka disqualification. Chairman, nung unang Oplan Baklas nyo yun for national position, doon ba sa mga kumakandidato sa national position, meron bang mga na nag-violate at naparusahan because hindi sila nag-comply doon sa mga pinalabas nyo? Technically, hindi nag-violate. Technically, may mga nakapaskil sa kung saan-saan. Kaya lang, dahil nga sa pinapaubayan ng batas sa 3 araw na palugit na kung saan pwedeng tanggalin, so halos walang violation. Kasi lahat naman nagtatanggal. Tinatanggal dito, lilipat na naman sa kabila, i-issue na namin ng notice, tatanggalin na naman. Yun yung gray area ng batas eh. Yun yung loophole ng batas. Wala naman kami magagawa. Yun ang batas. And therefore, ang tawag doon, due process. Pinagbibigyan sila muna para lang kahit paano matanggal nila. And then,
kapag nagkabit na naman sila sa ibang lugar, panibagong sulat uli yun. Oo. So kasama nyo dito yung MMDA at ang Eco Waste Coalition dahil sabi nyo nga, tonelada yung natatanggal yung mga campaign material. Naku, isang kanto pa lang tayo, sabi nga ni Chairman Artis ngayon isang truck na kaagad yung natanggal natin. Pero ang kagandahan kung bakit nandito ang Eco Waste Coalition, kasama na rin po natin ang BJMP, maliban sa pagre-remind na dapat environment friendly yung gagamitin nating materials. Partner po kasi natin sila dahil ang plano natin, idodonate natin yung lahat ng makukuha ng MMDA at iba pang mga sektor. Iyan po ay pwede kasing ma-recycle. Pwedeng gawin ng mga bag, pwedeng gawin na kung ano man ng BJMP, yung ating mga kapatid na nakakulong. So kahit paano mapagkakitaan, kahit paano yung kanilang panahon, mailaan na lang dyan sa pag-convert ng mga makatatanggal natin into something which is usable. Chairman, paalala lang uli natin doon sa ating mga kandidato. No? So start po ngayon ng campaign period para sa mga local positions. Meron tayong darating na mga holidays. Paano ba ang magiging sistema ng kanilang pangangampanya? Wala lang po sanang pasaway. Huwag na tayo magpasaway. Napakahirap po yung ganyan. Kasi ang tayong ginagawa ng COMELEC, ang dami ginagawa ng PNP, ng MMDA, ng mga iba't ibang grupo. Pagkatapos nag-focus tayo dito sa mga pagtatanggal. Be responsible candidate. Sa bandang huli, iboboto kayo ng mga botante dahil sa kayo ay tumutupad, sumusunod sa ating pong mga patakaran. Yan ang pagiging basihan ng mga mamamayan sa pagpili ng tamang kandidato. So dito, ngayon after dito sa Pretil, meron pa ba kayo iba pupuntahan, Chairman? Nationwide po to. Nationwide? Nationwide po ito. Sa buong Pilipinas, ginagawa po natin ito. And therefore, wag po sana magtatampo, magagalit sa atin ang mga kandidato. Mali kasi ang pinaglagyan nyo eh. Kung yan ay nasa tamang lagayan lang, hindi namin gagalawin yan. Okay. Salamat, Chairman George Garcia po ng COMELEC. So dito po sila sa Pretil. At yun nga, ay nakita natin yung truck po ng MMDA pinaglalagyan ng mga tinanggal na mga campaign materials. Tonelada na po yung kanilang natatanggal. Kaya kasama nila ang mga taga-Eco Waste Coalition para ma-recycle yung mga tinanggal nilang mga campaign posters o materials dito po sa Pretil, sa Tondo, Maynila. Back to studio po muna tayo. Susulatan daw ng COMELEC ang mga opisina ng mga kandidato para sabihan ng mga ito na sila na ang magtanggal ng kanilang mga illegal na poster at tarpaulin. Ang mga hindi susunod ay maaari daw pong padalhan ng show cause order. Kaugnay ng balitang yan, may report ang kasama nating si Jomar Apresto. Jomar? Susan, good morning. Nandito ako sa bahagi ng Pretil sa Tondo, Maynila. Dito nagbaklas ng poster ng mga kandidato para sa local election ang COMELEC at MMDA. Sabi ng COMELEC, dito pa lang sa bahagi ng Pretil Market, umabot na sa isang truck na mga tarpaulin ang kanilang nabaklas sa mga ipinagbabawal na lugar. Kasunod dito na pagsisimula ngayong araw ng local campaign period para sa election 2025. Bukod sa pagbabaklas ng poster, sisimula na rin bukas ng COMELEC ang pagsulat sa tanggapan ng mga kandidato ng order to remove para ang mga tao na mismo na mga kandidato ang magtatanggal sa mga poster na nakabit sa mga ipinagbabawal na lugar. Gayun din sa mga poster na oversized at mga non-environment friendly materials. Kapag hindi pa rin sumunod ang mga kandidato sa loob ng 3 araw, dito na magpapadala ng show cause order ang COMELEC. Una nang sinabi ng COMELEC na kabilang sa mga ipinagbabawal na lugar ang mga footbridge at iba pang mga lugar na pag-aari ng gobyerno. Samantala, Susan, sabi naman ng MMDA, aabot sa 500 MMDA personnel ang kanilang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para magbaklas ng mga illegal na poster. Kung motorcade naman ang pag-uusapan, sinabi ni Chairman Artes na hindi sila magbibigay ng permit sa mga kandidato maliban na lamang kung araw ng Sabado at Linggo. At yan ang unang balita mula dito sa Maynila. Ako po si Jomar Apresto para sa GMA Integrated News. Tingnan naman natin ang oplang baklas sa Quezon City. May unang balita live si James Agustin. James! Gang, good morning. Sa damakmak na illegal campaign posters, yung maagang pinagbabaklas ng COMELEC, kasama yung mga iba pang mga tauhan ng departamento ng QCLGU sa iba't ibang lugar. Dito po yan sa 6 na distrito sa lungsod. Bungad pa lang ng Kalayaan Avenue, pinagtatanggal na ng tauhan ng Department of Public Order and Safety o DPOS ang mga campaign posters na nakadikit sa pader. May mga mali ang sukat at wala rin sa common poster area. Ilang metro ang layo, marami ring posters na nakalagay naman sa steel fence. Sunod-sunod din ang mga tinanggal na tarpaulin na nakadikit sa mga pader. Sa Viluna Avenue, corner Mabilis Street, tad-tad ng mga campaign posters ang isang yerong bakod ng bakanting lote. Ganyan din ang sitwasyon sa mga kanto na Mapang-Akit Street at Matatag Street. Nakadikit ang mga tarpaulin ng mga kandidato kahit sa mga pinagbabawal na lugar.
Sa E. Rodriguez Avenue naman, marami ring natanggal ng mga campaign posters na nakadikit sa pader. Compared dun sa unang Oplan Baklas, most likely ngayon, wala na yung mga nasa street light, sa Meralco signpost and sa traffic light kasi meron kaming local ordinance na bawal doon magkabit. So ngayon, napansin namin parang wala na. Mostly nasa mga walls na, mga abandoned na walls, abandoned places. Samantala, Igan, inaasahan na matatapos yung Oplan Baklas sa iba't ibang lugar dito sa Quezon City mamaya pong alas 7 ng umaga. At dadalhin po yung mga nakolekta na illegal campaign posters sa isang compound. Dito po yan sa may kanto ng Quezon Avenue at Senator Miriam Defensor Santiago Avenue. At nakita nga natin may pumasok na 2 dump truck dito na punong-puno ng mga nakumpiska nila na illegal campaign poster materials. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Hindi nakapasok ang common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia sa detention facility ng International Criminal Court. Live mula sa The Hague, may unang balita kasama natin si Maris Sumabi. Maris! Igan, alas 11:14 na ng gabi ngayon dito sa the Netherlands at naghahanda na nga ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang ika-80 kaarawan ngayong March 28. Bumisita nga muli sa Scheveningen Prison ang common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia para sana makadalaw sa kanya. Pero sa ikalawang pagkakataon na hindi pa rin siya nakapasok sa ICC detention facility. Nanatili siya pansamantala sa mga taga-suporta na ang ilan ay nagbigay pa ng mga birthday greeting card para sa dating Pangulo. Humingi ng paumanhin sa kanya ang isa sa mga abogado ni Duterte at nangakong pipiliting makapasok na siya at anak na si Veronica sa mismong kaarawan. Hiling niya pati sana raw sa Sabado. Bago si Hanilet ay dumating din sa detention facility si Vice President Sara Duterte na hindi na rin daw nakapasok. Kinuha lang daw niya ang 4 na maleta at balikbayan box na dapat sana ay para sa dating Pangulo pero hindi na raw kayang ma-accommodate sa loob. Hindi ako pwede magtagalog sa inyo, sa akin, na huwag niyo daw i-video yung kanilang bawal po yun. Sa kanilang product, i-video daw yung kanilang building at yung mga tao na pumapasok at lumalabas doon. Samantala, bagamat sa Abril pa ang deadline ng disclosure of evidence o yung pagsusumite ng disclosure of evidence ay naisumite na raw ng prosekusyon ng unang bahagi ng kanilang mga ebidensya sa International Criminal Court at copy furnished dito ang depensa. How are you, sir? I'm very well, thank you very much. Natanggap na ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang unang batch ng mga document mula sa Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. Confidential ang mga dokumento na ayon kay Attorney Nicholas Kaufman ay obligasyon ng prosekusyon na ibigay sa depensa, alinsunod sa Rome Statute. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, isang ICC-accredited lawyer na tumutulong sa mga biktima ng extrajudicial killings. Itong disclosure ng evidence na to, pwede nating sabihin na ito yung mga ebidensya na nakalakip din dun sa application for an arrest warrant na final po ng Office of the Prosecutor. Kaya dun po yun natin malalaman kung i-relate po natin sa application. Pero as to yung mga specifics po, hindi po natin yan alam for now. 6 na buwan matapos ang una niyang pagharap sa ICC para sa kinakaharap na murder as a crime against humanity dahil sa drug war ng kanyang administrasyon, nakatakda sa Setyembre ang confirmation of charges laban kay dating Pangulong Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng ICC na si Dr. Fadiel Abdallah na eksklusibo kong nakapanayam, doon ibabase ng mga hukom ng Pre-Trial Chamber 1 kung ibabasura ang kaso o idediretso sa paglilitis. Dapat piliin ng prosekusyon ang pinakamatitibay nilang ebidensya para panindigan ang kaso laban kay Duterte na sistematiko umanong pag-atake sa kanyang war on drugs na ikinamatay ng mga biktima. Pwedeng magharap at mag-cross-examine ng testigo ang magkabilang panig, kaya posibleng makaharap ni Duterte ang witnesses. Not all witnesses are victims, and not all the victims are witnesses. Actually, a very limited number of victims would be called to be a witness. And normally, most of the victims will be represented by a lawyer. In very few instances, the judges allowed 1 or 2
of the victims to come in person and tell their stories. But they are not there to accuse someone. They are there to present their point of view, their observations, and their stories to the judges. The accusation is done by the prosecutor. Sa September 23, nakatakda ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. At maaaring magtagal ito ng hanggang 3 araw. Pero may panibagong hanggang 60 araw ang hihintayin bago makapaglabas ang korte ng kanilang desisyon kung tutuloy ba sa trial stage o hindi ang kanyang kaso. Sa arrest warrant ni Duterte, tinukoy ang pagkakapatay sa 19 na individual sa kamay umano ng Davao Death Squad at 24 na iba sa kamay ng mga alagad ng batas. So if there is a plan that involves a widespread or systematic recurrent attack against civilian population, even one murder may be considered a crime against humanity. Bago ang September 23, maaaring magpatawag ng hearing ang pre-trial chamber kung may kailangang pag-usapang procedural matters o kung tatalakayan ang kahilingan ng kampo ni Duterte para sa interim release sakaling mag-file ang depensa nito. Ayon kay Dr. L. Abdallah, napagbibigyan naman ang mga ganitong hiling na interim release, pero dapat sumunod ang bansang pagdadalhan sa kanya sa mga kondisyon ng ICC. Kung gustong iuwi ang dating Pangulo sa Pilipinas, dapat sumunod ang gobyerno sa mga kondisyon. Pero ayon sa Malacanang, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former President Duterte is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Nauna nang iginiit ng Malacanang na ang pagsuko kay Duterte, obligasyon ng bansa bilang miyembro ng Interpol at hindi pagkilala sa ICC. Ayon pa sa palasyo, kailangan consistent sa direktang pakikipagtulungan sa ICC. Sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release, dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order sa kanyang mga assets. Gugustuhin po ba din ng pamilya Duterte na makipag-cooperate tayo sa ICC para lahat ng kanilang assets, nakatago man o hindi nakatago, ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lahat ng kanilang assets? Sinusubukan pa naming makakuha ng reaksyon mula sa mga Duterte sa mga sinabi ng palasyo. Sabi naman ng dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, siyempre, mas gusto natin, nandito siya. How can be a flight risk? He knew he was going to be arrested. He went home. Streaming is only for the public. Igan, kahapon ay nakabisita na rin si Hanilet at kanyang anak, kasama niya si Veronica, nang pumunta sila sa ICC Detention Facility, pero hindi rin sila nagkaroon ng pagkakataon na makapasok at makabisita sa loob para makita mismo ang ama ni Kitty. Pero sinabi sa atin ni Kitty na good health ang kanyang birthday wish para sa ama. Samantala, bukas, oras dito sa the Netherlands ay gaganapin alas 10 ng umaga ang programa at picnic na pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para ipagdiwang ang kanyang kaarawan doon sa harap mismo ng detention facility. Isang malaking reticulated python o sawa ang nakitang pumasok sa isang kwarto sa Bacolod City. Ayon sa mag-asawang nakakita sa sawa, madaling araw kahapon nang gumapang ang sawa sa kanilang kama sa nirerentahan nilang kwarto. Hindi nila ginalaw ang sawa hanggang sa lumabas ito. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, posibleng dahil sa matinding init kaya lumabas ang sawa mula sa kanilang tinitirahan. Base sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act, bawal ang pananakit at pagpatay sa wildlife species gaya ng sawa. Dumating na kagabi sa Pilipinas si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth. Ayon sa U.S. Embassy sa Pilipinas, pagpapakita ito ng pagpapahalaga sa alyansa ng dalawang bansa, pati ang matibay na kooperasyon para sa malaya at bukas na Indo-Pacific region. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, nakatakdang mag-usap si Hegseth at Defense Secretary Gilbert Teodoro kaugnay sa mga issue sa West Philippine Sea. Tatalakayin daw doon ang mga gagawin sakali magkaroon ng tensyon sa rehiyon. Ayon naman sa Foreign Ministry ng China, hindi dapat natatarget ng kooperasyon ng Pilipinas at Amerika ang anumang bansa at kanilang interes. Dapat daw tigilan ng Pilipinas ang anilay pagiging
mouthpiece ng ibang bansa at tigilan na ang pansariling political agenda. Salitang gigil ang pinakabagong Filipino word na nadagdag sa Oxford English Dictionary. Pwede yang magamit bilang noun o adjective. Ang gigil ay nangangahulugang intense feeling na dulot ng galit, pagkasabik o kaya'y kasiyahan. Yung tipo raw na mapapakuyong ka at titiklop ang mga kamay, manginginig ang katawan o parang gusto mo nang mangurot. Bago pa ang gigil, napasama na sa Oxford English Dictionary ang ilang Filipino words gaya ng bakya, bongga, kilig, lumpia, Pinoy, toyo, trapo at iba pa. Limitado ngayon ang pagtanggap ng mga pasyente sa emergency room ng Philippine General Hospital. Kaugnay niyan, makapanayam natin si Dr. Jonas Del Rosario, ang spokesperson ng PGH. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Kumusta na ho sitwasyon ngayon sa emergency room ng PGH? Overcapacity pa rin po ba, Doc? Oo, overcapacity pa, Igan. Talaga namang maraming pasyente pumupunta sa aming ospital. Alam mo yung emergency room ng PGH, in an ideal setting po, mga 75 patients lang po talaga ang pwedeng i-accommodate. No? Isa po ang PGH na may malaking emergency room. Hindi po nangyayari yung 75 patients lang. Most of the time po, we are operating way and above dun sa capacity. Usually po, mga 150 patients at any one time inside. No? Pero ngayon po, pumapalo ng mga 190, 200. At dahil po doon, talaga na-reach po namin yung tinatawag naming critical level na overcapacity. Kaya ang aming pong advice talaga ay ilimit muna yung pagpasok o pagtanggap ng mga pasyente. Ang tawag po namin dito ay code triage. Ang ibig sabihin, ang amin lang pong i-entertain ay yung mga pasyente talagang merong acute life-threatening emergency, yung talagang agaw buhay po. No? Opo. Ano pong dahilan ng biglang pagdami ng pasyente sa ER? May common hubang sakit o may biglang pagtaas ng... Opo, talaga marami lang po pumupunta ngayong mga pasyente sa ospital. Marami pong natatrangkaso, nagkaka-pneumonia, may mga ganun pa rin po, inaatake sa puso, nagkaka-stroke. Wala naman po kami nababalitang outbreak, no? Pero talagang padami lang po ng mga pasyenteng nagpupunta sa ospital. At I think yan po ay across the board. Marami rin po mga ospital na nagsasabing marami silang mga pasyente sa emergency room ngayon. Opo. Nabanggit po yung oxygen ports. Kamusta ho ba, Doktor? Well, alam mo, yung oxygen port ng PGH, about 70. Napakadami na yung oxygen port for an emergency room. Totoo lang, kami na yata may isa sa pinakamaraming oxygen port sa emergency room. So kung maraming pasyente sa loob na nangangailangan ng oxygen, talagang eventually mauubos mo. No? Sa ngayon po, lahat ay naka-ocupa. Ibig sabihin, kung may dadating doon na pasyente nangangailangan talaga ng oxygen, wala na po kami yung talagang naka-pipe in na oxygen port na naka-attach sa wall na bubuksan mo lang. So minsan po nangyayari sa stopgap measure, kukuha kami ng mga oxygen tank. Tapos kakabitan mo yon. Pero siyempre limitado lang din yon. Hindi naman yun, nauubos din yon. No? So hindi rin po safe sa mga pasyenteng iba na ganun. Pero Dr. Del Rosario, may batas na bawal tumanggi sa pasyente. So anong mga hakbangin natin para sila din ay matulungan? Well, alam nyo, isa po kami sa ospital na sabi nga nung iba ay yung iba po mga ospital ay nagsasabing sarado na, hindi na kami pwede. Yung PGH po as much as possible ayaw po naming tumanggi. Ang advisory pong ito is just to inform the public po na medyo mahirap po yung sitwasyon ngayon sa PGH. Kaya ang aming apela po, lalo na po sa mga ibang mga ospital na nagpapadala sa PGH na hindi muna po kami namin matatanggap yung mga transfer nila dahil hindi rin po sila maalagaan. Baka nasa labas pa lang po sila, hindi po makapasok yung mga pasyente. Iba naman po mga pasyente na hindi naman
malubha yung sakit na hindi naman nangangailangan ng agarang atensyon, ay maaaring pumunta muna po sa mas maliit na ospital o iba po muna pong ospital. Actually, nakipag-coordinate po kami sa Department of Health at nag-issue po ng directive ang Secretary, si Secretary Ted Herbosa, na tatanggapin naman daw po ng mga pasyente, ng mga ospital na DOH, yung mga pasyenteng hindi maaring makita o matanggap sa PGH. Opo. Maraming salamat, Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita ng PGH. Ingat po. Maraming salamat, Igan. Ngayong araw na ang semifinals match ni Filipina tennis ace Alex Ayala sa Miami Open 2025. Mga kalaban niya si Jessica Pegula ng Amerika. Kahapon, tinalo ni Ayala si world number 2 Iga Swiatek sa quarterfinal sa score na 6-2 at 7-5. Si Ayala po ang katangi-tanging Pinoy na nakatalo sa isang top 30 player mula nang magkaroon ng rankings noong 1975. Noong na mag-qualify sa finals, ang world number 1 na si Arina Sabalenka ng Belarus. Isa po ang GMA Integrated News sa mga nakausap ni Ayala pagkatapos ng kanyang quarterfinal win. It feels amazing because I know this is a historical achievement. And it's definitely an achievement that I dedicate to my country. I'd love to give myself a pat on the back and give my team a pat on the back. But that's not the end goal. So keep working. Na-disqualify ang isang contestant ng tawag ng tanghalan All-Star Grand Dressback 2025 sa It's Showtime. Inanunsyo kahapon ang pagkakadisqualify kay Marco Adobas dahil may nilabag daw sa agreement o kasunduan na pinirmahan niya bago sumabak sa kompetisyon. May mga pinost kasi sa social media si Adobas na mga alegasyon laban sa kompetisyon at programa. Tinitingnan din ang posibilidad ng pag-file ng reklamo laban kay Adobas. Wala pang pahayag si Adobas, si Arvery Lagoring ang kapalit ni Adobas. May diskarte ang ilang kababayan natin para mapreskuhan ngayong inaasahang mas lalo pang iinit sa mga susunod na araw. May Street Hear It Live si Bam Alegre. Bam! Ano? Igan, good morning. Beat the heat ng labanan, lalo't opisyal na ang tag-init. Kaya yung ilan natin nakausap na mga kapuso, iba-iba yung diskarte. Para iwas heat stroke, narito ang Street Hear It. Sa mga bitak-bitak na yelo na ito ay dito nakakahanap ng panandali ang timeout. Ang mga taga-barangay na pindan dito sa Taguig dahil sa tindi ng init. Kaya naman, kulang ang 5 sako ng yelo para kay Marilu Reyes. Laging sold out. Si Sherwin De La Paz naman, alas 6 pa lang ng umaga pero topless na. Kahit napapalibutan siya ng tubig bilang bangkero sa ilog, hindi siya sinasanto ng damang init. Ang damang init o heat index ay posibleng umabot sa danger level ngayong Biyernes sa ilang bahagi ng Pilipinas ayon sa Pag-asa. Mula 42 hanggang 51 degrees Celsius yan. Sa Metro Manila, posibleng 39 to 40 degrees Celsius. Extreme caution naman ang kategorya niyan. Paalala ng Pag-asa, laging uminom ng tubig at umiwas sa matinding init ng araw dahil maaari magdulot yan ng heat exhaustion, heat cramps o heat stroke. Kaya naman ang magkakaibigang ito, sa umaga na lang nakakapagkwentuhan sa tabing ilog dahil oras na lumabas na ang araw, nagtatago na sila sa bahay. Pakinggan natin yung kanilang mga pahayag. Gaano talaga kainit dito? Tabing ilog pa naman kayo. Naku, mainit. 39 po. Mainit. Lalo pag po yung yung mga alas 12, yung mga ganyan, grabe hanggang alas 3. Alas 5, init po eh. Grabe. Ano ginagawa niyo po? Ay, hindi kami lumalabas. Ang 5 sako ko po, sa maghapon po nauubos. 5 sako, ang isang sako po is 110. 5 pesos lang po at saka 10 pesos po ang bili. Depende po sa mga tao rito kung magkano bibili, nagbibigay po ako. Pero ngayon talagang ubos na ubos lagi. Ubos po 5 sako. Umagang-umaga pala, medyo nakatanggal na kayo ng pang-itaas. Gaano kainit ba ngayon? Maglalo po pag tanghali. Napakainit po, grabe. Igan, preview, patikin pa lang daw ito ayon sa Pag-asa dahil sa Abril o Mayo, mas maaring mainit daw. Ito ang Street Hear It mula rito sa Taguig, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News.
Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv. Thank you.